Nag-iinit na usapan, umaatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez! Hello mga sausawera at sausawera! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Okrayan, ready na rin ba? At para mas masarap at kwela ang kwentuhan, eto na si Hans Mortel. Hello, Chang Ami! Oy, may news ako sa'yo! Sausawa na dito! Sausawa na, di ba? Saan ba tayo? At eto pa, face to face na! Sinong sisimangon? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Pagpalikuran, harapin mo, face to face! Magandang face-to-face day, mga kapatid. At isa na naman pong bagong araw na may dalang mga bagong pag-asa para sa ating mga kapatid na may kinakaharapong mga issue at problema at kung ano-ano pang masalimuot na pangyayari sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya naman sa mga sausawero at sausawerang laging sumusubaybay sa kanila pong mga bahay at dito sa studio para po sa inyo ang programang ito. At binabati lang natin ang mga sausawero natin sa iba't ibang panig. Aba, eto na si Isabelita Fresnedi. Hello din kay Eliza Santos, May Tolentino, Weng Ingal, Julie Maburang, kay Jing Santos, si Guy Arce, at si Sara Ababa. Yan po ay mga kaibigan natin pong nanonood all the way from Israel. Hello din kay Telma Kiats of United States. Maraming salamat. Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na nagsasabi at lagi nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan, face to face. Eto na ang laging kinagigiliwan ng mga sausawero at sausawera, ang ating kapatid na si Hans Mortel. Oy! Nako! Mga kapatid, narito na naman tayo sa ating Barangay Hall on Air. At eto na naman ang inyong barangay, Tanod. At naririto ako syempre para ipakilala sa inyo ang tatlong napakahalagang tao sa ating programa. Alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko, ang Trio Tagapayo! Kasama natin ang tutulong para sa sumagot sa mga katanungang legal ng ating mga bisita, ang ating pong kapatid mula sa Public Attorney's Office, Public Attorney Madonna Ebreo! At syempre po, ang ating namang tanglaw sa madidilim na landas ng buhay, ang ating pong spiritual advisor mula po sa Cathedral of the Good Shepherd, Father Jerry Tapiador! And syempre, ang ating resident family counselor and clinical psychologist, of course, Dr. Camille Garcia! Kumpleto na ang mga tagapayo ng bayan. Naku, ano na naman kayang mainit na issue ang pag-uusapan? Chang! Isang tanod, nanuntok ng babae. Ano ba? Bakit nangyari yun? Yan ang aalamin natin. At yan ang ating face-to-face issue of the day. Isang tanod! Abay, nanuntok ng babae! Nasuntok ako eh. Maganga talaga yung mukha ko eh. Bigla akong hinawakan ng mga kapwa niya pestis kaya hindi nga rin ako nakalabas kaagad eh. Pinagtulungan talaga nila ako. Teka muna! Itong si Shermanie, laging ugat daw ng away sa lugar nila. Ito, Sherman, ito, pagkatumboy ito. Yung nung kabila dito, na kabilang kwarto, na may anak na 6, yun nakukuha niya pa. Pinatulan niyo, pinatos niya yun. Pag nahuli sila sa akto, nagwawala yung lalaki. Puro reklamo naman kahit bahay namin dun eh, dahil kalabugan ng kalabugan sa taas. Ay hindi. Yun nga sinasabi ko, paninirang puri nga yan kaso hindi lang ako pinakinggan sa barangay. Kinausap ko. Kaya ako, ano ba naman nangyari dito sa bahay na ito at ang gugulo niya na naman. Sagutin ba naman ako, anong pakialam mo sa'yo? Di sinampal ko ngayon. Hindi niya ako sinampal, sinuntok niya ako ng 3 beses. Ano kaya ang kahinatnan ng away na to? Pag-usapan na natin ng face to face!
Mga ka-face-to-face, tawagin na po natin agad ang nagrereklamo dahil sa di umano ay sinuntok siya at hindi daw po nagbayad ng danyos at pinalayas pa ng kanyang dating landlord. Narito po si Shermanie Gigi Eugenio. Pasok! Gigi, welcome sa Face to Face. Ano ba ang nangyari? Sino itong nirereklamo mo? Si Rafael Lulia po. Sino si Rafael? Yung dati ko pong landlord, Landlord mo siya dati. meron po akong kaibigan po na pumunta sa bahay dati. Yung pinalayas din po nila galing sa kanila. Tapos sinundo po yan ng asawa. Tapos yung pagkasundo po ng asawa, medyo nagtalo po sila. Tapos po, umawat lang po ako. Yun po, medyo nagkaingayan sa taas. Tapos po, sabi po ng asawa ng lalaki, yung landlord po namin, may darating daw po ang barangay. Di bumaba po ako kasi sa taas po kami nakatira. Pagbaba ko, umupo po ako dahil hinihintay ko yung sinasabing barangay. Nagulat na lang ako, bigla na lang ako pinagsusuntok ng 3 beses ng lalaki. Tapos pagkatapos niya akong suntukin, dinala po ako ng kasi PSD po yun eh. Ng mga kapwa niya PSD, dinala niya po ako sa dulo. Anong PSG? Yung yung parang Pasig Security Group, gano'n ang gano'n po. Tapos po, dinala po ako sa dulo. Dahil sa po sana ako. Hindi niya sinabi kung anong dahilan, kung bakit kanya sinaktan? Ang katwiran niya, yung umawat daw siya, nalimpungatan daw siya, tapos umawat daw po siya, minura-mura ko daw po siya, kaya niya po ako nasampal. Hindi naman po ganun ang nangyari. Baka naman minura mo talaga. Minura ko po, nung pagkatapos niya po akong suntukin. Bakit nga nangyaring sinuntok ka nang walang dahilan? Pwede ba yun, Gigi? Ang salita niya po kasi, naingayan daw po siya dahil tulog daw po siya. Paano pong natutulog ay nakikipag-inuman nga po sa dulo? Tapos sabi po ng mga PSG, pag nagpabarangay daw po ako, ipipetisyon daw po nila kami sa compound. Anong naging danyo sa inyo? Saan kayo tinamaan? Dito po, sa ganito, namaga po yung ganito ko. So, tapos dito, nagpa-ospital kayo? nagpa-medical po ako. Meron kayong katibayan Dala ko kayo? po siya ngayon dito. Aka na pa, pwedeng makita? Kasi ibibigay natin maya-maya ng konti. Papakita lang natin kay attorney itong medical certificate na sinasabi ni Gigi bilang pagpapatunay nga na siya ay sinaktan nung si Mang Rafael, ang pangalan niya. Kasi pakiramdam ko po, pinag-aanoan po nila ako kasi kinakampihan po siya ng barangay eh. Bakit mo naman nasabi kinakampihan siya? Siyempre po, kasi nung marami pong sinasabi, katulad yung mga sinasabi niyang yung babae raw po, nahuli raw po kami nung lalaki, nung asawa nun, na may ginagawa raw po kami, kaya raw yung lalaki na yun ang sumuntok sa akin. Sabi ko, paano mo masasabi na siya ang sumuntok sa akin na wala na yung mag-asawa nung nagkagulo kami? Sino to? Sandali, sino itong mag-asawa na to? Yung pinalayas nila, dati nangungupahan din sa kanila. Okay. Anong connection mo doon sa mag-asawa na yon? Wala po, katabing kwarto lang po namin Katabing yung kwarto dati. lang. Opo. O ano yung pinaparatang sa inyo? Ayun nga po, sinasabi niya po na may ginagawa raw kami mga kalaswaan. Yun ang ikinakalat doon ni Mang Rafael Opo. tungkol sa inyo. Dismoso talaga. Nung lalaking asawa. Sila nagkakalat, sila mag-asawa. Diretsa ang tanong, ikaw ba ang madalas nagiging dahilan ng mga kaguluhan doon sa lugar ninyo? Ay, hindi po. Nag-aaway po yung mag-asawa, umaawat lang po kami. So narinig mo na talagang binubugbog? Tsaka humingi po talaga ng tulong yung babae sa amin. Hindi naman basta-basta makikialam kami. Dahil alam Sino namin itong babae? yung dati pong nangungupahan sa kanila. Ano pangalan? Levi. Levi. Close ka ba sa kanya? Ano po, bago lang. Kasi nung bagong lipat lang, 6 months lang kami. Kumbaga dati na nakatira sa kanila yun. Mas matagal yung nakatira, nangungupahan doon kila Mang Rafael kesa sa inyo. Gaano ka totoo na tong Levi na to ay kainuman mo? Hindi po, kasi yung nagpapainom din po yung asawa niya eh. Pag galing sa trabaho, minsan nayayaya na lang po akong uminom. Pero 3 po kami, hindi yung sasabihin mong solo lang namin yung pag-inom. So ikaw, doon ka nakatira, doon sa katabing kwarto. Opo. Sinong kasama mong nakatira doon? Yung kapatid ko po. Yung kapatid mo? Na sinasabi nila. Kapatid ko yun. Gaano katotoo na ang naririnig ng mga kapitbahay nagtatalo kayo tungkol sa pera? Po? Nagtatalo daw kayong magkapatid sa pera? Opo, kasi minsan, pag yung may alis po ako, tapos nakakakuha po ako ng pera. Pag nasa akin po kasi yung pera, masyadong lubos-lubos po kasi ako, nauubos ang pera. Kaya madalas Ano ba ang trabaho mo, Gigi? Hindi po, kasi yung anak ko po, sustentado po ng ng tatay. Yung, kumbaga yung nakukuha ng anak ko, kasi sabi ng tatay sa akin, ng anak ko, wag lang ako magtrabaho, asikasuhin ko lang yung bata. Mga kapatid, eto na po. Ang inirereklamong
Pasig Security Group at dating kasero na nagpalayas po at nanuntok daw kay Shermanie. Narito po si Mang Rafael Julia. Pasok! Mang Rafael, diretsahang tanong po. Bakit po ninyo sinuntok si Gigi? Yan po, ma'am. Hindi ko po, ma'am, sinuntok yan. Naku, napakasinungaling mo naman sobrang. Sinungaling masyado. Ano, hindi mo? Ako, hindi mo ako sinuntok? Sandali lang, Gigi. Masyado kang ano ka. Masyado maganong ka. Ikaw Nako, maganyan ka dahil babaeng lalaki mong tao tao, ka. chismoso ka. Sinungaling ka. Ikaw Ikaw, sinungaling. Adi ka pa. Sasagutin pa po ni Mang Rafael ang mga mainit nating katanungan sa pagbabalik po ng Face to Face. Walang resita, walang biniling ka mo. Bakit hindi ba? Ito yung mukha mo sa pakin ko ngayon. Subukan mo. Sandali lang. Ay, sandali. Harapin mo, face to Inireklamo po ni Shermanie ang kanyang dating landlord na isa rin pong tanod dun sa kanilang lugar dahil nga daw po dun sa ginawa sa kanyang panununtok at hindi pa nagbayad ng danyos at pinalayas pa daw dun sa kanyang kwartong inuupahan. Balikan ko lang po si Mang Rafael. Gaano po katagal tumira dun sa inyo si Shermanie? Halos mga 6 na ba, 7 buwan, ma'am. 7 buwan. Maayos naman po siyang tenant. Magulo, magmulan tumira doon sa kwarto. Dahil ang kwarto ko sa taas, ma'am, 2 kwarto yan. Opo. 2 kwarto. Ngayon, ay yung nakatira sa kabila, nakukuha nito. Talaga? Nakukuha ko? Nakukuha mo. Nakukuha ko May rin. anak na 6 yun. Nakakita mo? Ang asawa mismo nagkikita sa akin eh. Asawa mo? Asawa mismo ng babae Dapat na dinala mo nakukuha asawa mo. niya dito. Ano po, anong nakukuha? Eh, ibig sabihin, ito pa lang, may pagkatumboy ito. Oh, napatunayan mo? Pagkatumboy ito. Ha? Ngayon, Paano nyo naman po, sandali lang, paano po nyo namang masabi yon, Mang Rafael? Liwanagin lang po natin. Kasi ma'am, yung asawa ng babae na nakukuha nito, mismo yung lalaki, nagkwento sa akin. Nagsumbong po sa Nagsumbong inyo. po sa akin. Ano pong sinabi? Na nahuli raw ito, hindi lang 6 na beses. Saan? 6 na beses? hindi lang Saan? anim. Dapat beses. pinatay na ako ng lalaki kung totoo yung sinasabi Hindi mo. ka nga pinapatulad na ano Ako? nga sa'yo Hindi eh. papatulan? Dahil babae Ang ka nga asawa eh. mo pag binaboy ang gagawin mo. Sandali lang. Huli pong Mang Rafael. Yun yung ma'am, may mga ginagawa sinisexual ba silang dalawa? Oh, kita mo? Ayun yun. So pagkatapos pong nagkwento sa inyo, ano pong ginawa nyo? Yun nga, dahil lang ginawa ko, pinalayas ko yun, naging kabit nito. Ito po bang sinasabi nyo mag-asawa na to ay yung Levi at Jake? Yun nga. Okay. Pinaalis nyo sila o Pinalis sila ang ko na. umalis? Hindi ko saan pinalis ko dahil walang away yung mga ito eh. Oo. Nagugulo sa bahay eh. Di yung babae na may anak, pinalayas ko na. Okay po. Napunta ako sa kabilang kalye. Okay. Kamapunta sa kabilang kalye, sinundo naman ito. Ako sinundo ko, nakasalubong Sinundo nito, ko lang kinuha yung yun. babae ulit din, nalado sa kwarto. Talaga? Ay, nasundan ng asawa. Binubog siya ngayon. Ako Binubog siya ngayon. Siya bumubog sa akin? Tapos sasabi ako Talaga? ng suntok Ikaw nito. sumubog sa akin. Di ko. Labo yun. Ikaw. Sandali lang, nakilala nalilito ka sa ako. akin. So ang sinasabi po ninyo, Mang Rafael, hindi kayo ang sumuntok Hindi kay ko, ma'am. Shermanie, kundi yung si Jake. Yung Jake mama sumuntok Talaga? sa kanya dahil nahuli sila sakto. Dapat Sa kwarto. pinatay na ako ni Jack kung Naakyat siya naman sumuntok sa akin. Pero kanina, tinanong ko po kayo kung sinuntok nyo, ang sabi nyo, oo. Wala mo Dahil ba yan, ma'am? sinungaling nga. Sinampal ko lang yan, ma'am. Sinampal nyo. Kung sinampal mo ako. Hindi nyo po Tama sinuntok, sinampal. Oo, Bakit po pinagmumura ko nyo eh. sinampal? Pinagmumura kita ma'am, dahil eh. tapos mo na akong suntukin. Pero sinasabihan Hindi ako ko- makaganti sa'yo. Dinala ka ng Pero- kapwa mo PSD doon. Dahil sinabihan ko nga Pagbantaan ito. niyo pa ako. Wala talaga. Wala talaga ano. Ba't ka So pa inaamin nyo naman po na sinampal nyo siya. Ito po, ma'am. Inamin ko, Okay. ma'am. So nagkaroon po ng danyos, Mang Rafael. Bakit hindi po ninyo man lang binayaran yung naging danyos dun sa nangyaring Magbabayad pagkakasampal ng nyo? 1,000 hulugan. Wala pa, ma'am, sinasabi. Anong walang sinasabi? Wala ka naman daw sinabi. sinasabi. Na ano, kailangan pa ba sabihin sa'yo? Ikaw nakapanakit? Ikaw yung mukha mo sa pakin ko ngayon. Subukan mo. O talaga, kaya Sandali lang, sandali lang. Subukan mo. Talaga. Sandali lang. Ay! Sandali! Sandali! Sandali, pakiawa. Subukan mo. Talaga susubukan ko dahil sa barangay ginagawa mo. Gigi! Ano? Gigi, mas matanda sa'yo yan. Eh, mas matanda, Gigi! hindi nagpapagalang yan eh. Ikaw walang Matagal ako gana. nagigigil sa mukha Dumala mo. ka sa matanda. Gigi! Wala kang gana. Ayaw mo may malakas. Subukan mo. Gigi! Akala mo natatakot ako sa'yo? Nandun ka lang sa barangay kaya ka nagkakaganyan.
Sa barangay, gaganyan-ganyan. Pakita mo ngayon dito. Gigi! Bakit hindi ba? Gigi! Ah, hindi ba? Hindi ba? Ah, hindi ba? Kapal lang mukha mo. Lalo ka na. Talaga? Lalo ka na. Sandali lang! Ba't ako magiging delikado sa'yo? Binabantaan mo ko? Paano na mabuko ka eh? Gigi! Ah, binabantaan mo ko? Mabuko ka eh. Gigi, sandali lang. Binabantaan mo ako? Matakot ako sa'yo kung kaya mo nang pumatay. Tagal na ako nanggigigil sa'yo. Hindi ako nakaganti sa'yo nung sinapak mo ako. Sa tao. Ang tapang-tapang mo. Gigi! Sandali lamang, sandali lang Tama po. lang yun pag may kasamang barangay eh. Yung sa kasama mo ngayon, labas mo. Dali lang po. Alam nyo na. Mga ka-face to face, tawagin po natin ngayon ang ipinakikilalang kapatid ni Shermanie. Nakasama daw po niya sa kwarto. Narito Flora May. Pasok. Sandali lang. Sandali lang. Kapal na mukha mo! Sandali lang, Ayan, kapalat Gigi, mo. Flora May. Hindi kayo Tanggal yung ano niya. lalabanan. Alam mo, nakakatuwa ka. Hindi mo alam, pag nakikita ko pagmumukha ka, susuklam ako sa'yo. Dapat ka sinama mo pa asawa mo dito. Pakahigit ka pa. Natakot ka lang, kaya hindi mo sinama asawa mo, kaya kung sinama mo lang asawa mo, Sandali lang. Flora May, deretsahang tanong. Magkapatid ba kayo ni opo. Gigi? Kaya lang, yan lang naman nagbibintang sa amin eh. Wala naman niya nakikita, puro sinungaling lang na naririnig namin dyan, puro chismis. Alam mo, Wala ginawa sa asawa mo eh, puro inilalabas chismis. ang Bakit mo chismis dinadala kung asawa walang mo? katotohanan. Dahil kami ang kinakaya mo. Ipakita mo ebidensya. Totoo. Dahil ang tao mapaggawa ng Bakit nandito storya. ka pinanganak kami? Wala naman ah. Ikaw nga kalalaki mong tao pa. Pagmumukha mo. Ano lang ang tao kami ang kinakaya mo? Lalo ka na. Diba? Para Flora May, sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang po. mukha mo talaga. Mang Rafael, gusto ko lamang po malaman, saan naman po nanggaling yung ideya o yung sabi-sabi o yung chismis na kumalat dun sa inyo na hindi sila magkapatid? Hindi naman namin alam na Yan mismo nagsasabi na yan. Sa Mag-asawa barangay wala yan. naman siyang binabanggit na ganyan. Dito Mag-asawa lang niya, nga. hindi niya magkapatid yan. Iba-iba statement Kaya neto ba, eh. naniwala rin ako. Kami, kung ano sinabi Yun mo? po ay chismis lamang. Ayun man, sa tinira nila. Sandali lang po. Sandali lang. Hindi tayo magkaintindihan. So, ang nagsabi po sa inyo, yung mga pinanggalingan. Pinagalingan nila, ma'am. Nila. Ano, mag-asawa yan. Sabi ka ako, nung tumira ka ako sa bahay, sabi mo kapatid sila. Pero ma'am, yung kito sa akin sa mga tinira nila, parang hindi rin makapaniwala eh. Hindi ka pala Parang di makapaniwala. maniwala. Pero sa ginagawa niya sa bahay ko, doon ako naniwala. O talaga. Nakita po ba ninyo talaga? Yung asawa mo sa mga lalaki, siya nagkikwento sa akin. Yung asawa ng Nang pinaalis ko, lumiyak sa harap ko. Ebidensya kami. Kami, meron kaming ebidensya sa sinuntok mo. Sandali lamang po. Gusto ko lamang tanungin si Attorney Abreu bilang si Mang Rafael po ay sinasabing tanod dun sa kanilang lugar at yung paratang ni Gigi na siya ay sinaktan at kinuyog at parang anong pwede nilang isampang kaso laban kay Mang Rafael? At nakita po ninyo yung katibayan na medico-legal. Parang yung pananakit ni Mang Rafael kay Gigi ay hindi naman sa performance ng kanyang duty bilang tanod. So masasabi natin na ito ay sa kanyang personal capacity lamang. Dahil dito ang kanyang pananagutan ay personal din at walang kinalaman sa kanyang pagiging barangay tanod. So dun sa medical certificate ni Gigi, nakalagay dito na yung kanyang natamong physical injuries ay mag-heal in 10 days or kailangan ng medical attendance ng 10 araw. So ito ay nagfo-fall under sa less serious physical injuries. Maraming pong salamat, Attorney. At para mas maging malinaw po ang usapang ito, tawagin naman po natin ang presidente ng asosasyon sa lugar po ni Mang Rafael. Narito po, si Mang Richard Demosile. At tawagin din po natin ang isa pang kapitbahay po nila, si Jinky Cano.
Gigi! Talaga! Bawat ka muna. Dali lang. Mang Richard, gaano po katotoo ang mga pinaparatang ni Gigi kay Mang Rafael? Liwanagin lang natin. Sa totoo po, ako po presidente ng Samahan ng Homeowner Association. Presidenteng Lasenggo. Tapos po, Sandali lang! Tapos Please, po- konting katahimikan. Nahihirapan na po tayo. ilang beses po na siya nag-iinom doon sa labasan. Doon Sino sa may- po? Sorry, hindi siya sa labas. Mga, Mga sa bahay. Flora May. Ikaw ang gusto man na, din ito. may bet na yan. Tapos inawat kita, pinauwi na kita. Oh, lasing ako eh. Oh, lasing ka pala. Lasing na lasing ako noon, una Pati yun. pinauwi kita. Pero sasabihin mo sunod-sunod na So ako. talaga pong laging nanggugulo doon sa lugar ninyo, Mang Richard. Lagi pong nanggugulo sa lugar ninyo si Gigi. Ilang beses na po yan Lagi yan naggugulo. kahit sa labasan, naggugulo Lagi po na yan. Ako, paano Kailangan wala? kasama namin, Gulo dikit-dikit yan. eh. Wala ka. Nasa trabaho ka. Sa pagbabalik po natin, marami pa tayong tatanungin kay Mang Richard tungkol sa pagkatao ni Gigi doon sa kanilang lugar sa pagbabalik po ng Face to Face. Sandali lang, nahihirapan na ako. Talagang nahihirapan na ako. Hindi tayo matatapos. Hindi tayo maaayos. Pagtalikuran, harapin mo, face to face. Harapin mo. Kami po ay nagbabalik mga kapatid. Ang akusasyon ni Shermanie, sinuntok daw siya ni Mang Rafael at pinalayas pa sa kwartong inuupahan niya. Pero sabi naman po ni Mang Rafael, karapatan lang daw po niyang palayasin si Shermanie dahil nga ang hangad lamang niya ay kaayusan dun sa inyo pong lugar. Yun po ba talaga ang naging dahilan kung bakit niyo sila pinalayas? Yan po naging dahilan eh. Kaya pinalayas ko na lang. Oh. Mang Richard, bilang kayo pong presidente dun sa lugar ninyo, talagang marami po bang nagrereklamo? Marami po nagre-reklamo sa kanila. Dahil isa pa po, pag tuwing na nalalasing po siya, Bulol ka na. palaging nagwawala po sa loob ng bahay. Tapos kung nag-away naman silang dalawa ni Jake, yung asawa ng isang buwan, naghiwa yan, nagpatawag ako ng Ano po naghihiwa? Naghiwa ng kotselyo. Sorry ka, matagal na yan. Matagal O, na to. tingnan mo. Gigi, pwede ba namin makita yung sinasabi nilang hiwa mo? Pangalawa. Oh. Pangalawa, ang pangatlo. O ano? Ang Bakit pangat- kailangan mong Hindi, gawin sa sarili mo Sa ano yan? lang po yan, problema ko po yan. Wala na kayong pakialam doon. May Yung actual ka security nakita. force na nga isa, nag-responde sa inyo, kinagat mo pa nga dito. Nasaan ang kinagat ko? Dami. Nasaan? Kami lang kaya mo. Wala ka. Sandali lang, ikaw naman, Sa barangay. Jinky, anong nirereklamo muna sa kanila? Bali, ako po yung pinaka-witness nung sinasabi niya sinuntok siya sa mukha. Sinuntok eh. Ano ba? Sinuntok eh, Sandali sa lang, mata. Gigi. Sinuntok. Gigi, bibigyan natin lahat ng pagkakataon na makapagsalita. Babaeng si Levy, kasama niya, magkasabay sila paakyat ng kwarto. Samantalang nung pinautos naman nito ng asawa niya na, bata, akyat ka ngayon sa taas, tingnan mo, itanong mo kung nandiyon si Levy kasi baka pumunta dito yung asawa niyan, magkagulo na naman. Eh, tama-tama naman, pagkasabi ng ganun eh, yung lalaki naman na asawa ng Levy, pumunta doon sa amin. Sabi nga, nagtanong sa akin, inasa baba ko nakaupo. Andiyan ba yung ano, yung asawa, andiyan ba si ate mo? Sabi ko, hindi na lang, gumanon na lang ako kasi sabi daw wala. Iduro-diretso yung lalaki, umakyat sa taas. Sandali lang. Pinatok yung kwarto nila. Sabi Oh. gano'n, oy, lumabas ka na dyan. Oh. Di ba? Pinalabas mo ba? Oh. Hindi mo pinalabas. Paano Alam mo nangyayari yung yun, ano? ha? Binuksan mo lang yung pinto at Alam na nakaharang na. ka. Oh. Nakaharang ka sa may pintuan, ayaw palabas yung babae. Lumabas na yung babae nun. Hindi pa ka nakalabas. Lumabas na. Kaya ka nga sinuntok ni Kuya Jake dahil hindi mo Ako, pinapalabas sinuntok niya. ako? Oo, dito. Nandito, oo, dito. Ako? Oo, Sinuntok ako ni kaya ka Jeff Jeff? nabasan. Eto, sumuntok sa akin. Oh. Gusto mo yung barang ako? Sandali lang. Nampal ka lang, nampal. Gusto mo nampal ka lang, hindi kasi ka lang. Ano? Gelbo kasi. Sinungaling ka, nakaway ka lang kasi sinungaling. Hindi na pa sinungaling ka. Sandali lamang. Jinky, liwanagin lang natin. Ikaw ba ang kapitbahay nila ngayon? Opo. Bakit ang sinasabi niya, si Jake, sandali lang, nahihirapan ako. Talagang nahihirapan ako. Hindi tayo matatapos. Hindi tayo maaayos. Bakit siya sa palagay mo sinuntok ni Jake? Kasi po nga, yung babae nga po, pinasama niya sa taas.
Samantalang sinundunan ng lalaki, ayaw pa rin niya palabasin. Tapos nung lumabas na yung babae, yung lalaki naman ang gusto niyang ginanon niya, oh. Ano ba problema mo? Halika, ako harapin mo. Talaga, sinabi ko yun? Sinabi mo yun. Tapos pagkatapos yung ano, Lasing na Hindi ako lasing! Sandali lang, Gigi. Lasing ka Huwag kang kasi. sumabay Hindi mo na kaya gano'n ang sa ginagawa tingting mo. ko. Sa puntong ito, para maliwanagan kayong lahat, gusto ko lamang tanungin si Dr. Camille. Una muna, paano natin ipapaliwanag yung nakita natin na mga sugat ni Gigi? Doc? Ang pananakit kasi sa sarili, hindi naman talaga nag-iisip ka ng para mamatay ka. Ang nagiging problema lang sa ganitong sitwasyon, kasi yung tendencies na ganon, baka aksidente na masobrahan mo at walang makakita sa'yo, magkakaroon ka ng accidental suicide, patay ka talaga. So, maaring baka yung ganyan na behavior, impulsively napapansin ko kanina, no, imbis na masaktan mo yung sarili mo, ang bilis mo naman maggumawa ng pananakit sa ibang tao dahil kasi nagkakaroon ka na ng aversion na imbis na sabihin mo na ang sinasaktan mo, yung galit mo ay napupunta sa kamay mo, madali nang masyado na mag-aang ang kamay mo para sa ibang tao. Una, para sa isang babae, automatic babae sa babae, nakikita nyo, di ba? It's pananabunot. Pero kung napansin niyo yung pag-aamba kanina ni Gigi, nandun yung parang panununtok. Kaya talagang sabihin na natin na maaring sa sobra ng pait na naramdaman niya noon, ngayon lang niya na ilalabas ng unti-unti. Kaya siguro yun yung punto na dapat nating unawain. And then in terms of consistency sa mga istorya, maaring sa gantong punto, makikita niyo yung consistency na sinasabi ni Jinky. Totoo siya dahil nakita ko yung medical certificate. Hindi siya natamo dahil sa pananampal. It's more of talagang may nanapak sa kanya. Marami pong salamat, Dr. Camille. Ngayon naman po, bibigyan natin ng pagkakataon na i-counsel ng personal po ng ating trio tagapayo ang ating mga bisita at umaasa po kami na matutuldokan na ang alitang ito sa pamamagitan po ni na Dr. Camille, ni Attorney Ebreo at ni Reverend Jerry. Malalaman po natin ang resulta sa pagbabalik ng Face to Face. Kung gusto mo na maiayos yan, huwag ka magpatawad sa ibang tao. Huwag kayong magsinungaling. Kasi ang pagsisinungaling, talaga ang tendency, hindi kami maniniwala, hindi maniniwala ibang tao sa inyo. Amy Perez would like to thank Philip Stein, Bello Medical Group, Plains and Prince, Dr. Steve Mark Gunn, Gloss Nails. Hans Mortel would like to thank Boardwalk, Your Fashion, Our Business. Doctors Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank AXN Time and Sports Shades. Easy 27 Guava Plus Organic Soap. Effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales, Apparel, and Shoes. Kape Alerto. Alerto ka sa isip, salita, at sa gawa. Zagu. PB Stuffed Bread. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Face to face. Pag talikuran, harapin mo. Face to face. Face. Harapin mo. Bakit anong ginagawa sa'yo? Bakit kinagkakagal? Anong ginawa sa'yo? Hindi naman kayo kinasalan, hindi naman kayo kinasalan. Hindi po. Ha? Nagsama lang kayo ba? Mga ka-face to face, i-recap lang po natin ang naging issue natin ngayong araw na ito. Inireklamo po ni Shermanie ang kanyang dating landlord na di umano po ay nanuntok sa kanya at hindi po pagbayad doon naman sa naging danyos at pinalayas pa nga siya sa kanyang kwartong tinitirahan. Sa panig naman po ni Mang Rafael dahil siya naman daw po ang landlord ng inuupahang kwarto ni Shermanie, karapatan daw po niyang magpalayas kung sa tingin niya ay mali at hindi tama ang ginagawa ng mga nakatira rito. Sa ating mga panauhin, matapos po ang naging counseling ninyo, mahalaga pa rin po sa amin na mapakinggan ninyo ang ating trio tagapayo. Isa-isip po ninyo ang sasabihin nila, isa puso, at pakinggan po sana ninyong mabuti. Simulan lamang po natin kay Attorney Ebreo. Kay Mang Rafael, nais kong ipaalala sa inyo na bagamat kayo may mga karapatan bilang nagpapaupa, ito ay may limitasyon din. At siguraduhin nyo na hindi kayo lalampas sa inyong limitasyon at hindi kasama dito ang panghihimasok at ang pananakit ng kapwa.
Kay Gigi naman at kay Flor, sikapin ninyo na mamuhay ng matahimik sa inyong komunidad. So ayusin ninyo ang inyong buhay at sikapin ninyo na maging isang produktibong mamamayan, imbis na maging dahilan kayo ng kaguluhan sa inyong komunidad. Maraming pong salamat. Dr. Camille? In terms din sa nangyayari kay Shermanie na yung merong ang hindi magandang experiences nung panahon na siya ay merong asawa, talagang sabihin na natin, oo, napakasakit. Pero kung nakikita mo naman na may suporta ka, hindi naman ibig sabihin na yung pera na natatanggap mo, hindi mo dapat pagtuunan na iwawaldas mo rin kaagad. Dahil kasi 700 times 3, it's 2,100 a week na natatanggap mo. Talagang sobra-sobra ngayon. Tapos biglang pagkailangan mo ng gamot, sabi mo kailangan mo ng gamot, wala kayong gamot na maibili. Kasi naging mahina ka noon eh. Hindi ka lumaban nung panahon na nandun yung asawa mo eh. Ngayon naman, nagpapakitang gilas ka. Of which is parang talagang sa kalooban mo, mahina rin. Mahina pa rin talaga. Kaya wag mong gagamitin na parang nagiging ang labas lang, parang ampaw ka. Talagang hindi nagkakaroon ng fulfillment or yung tamang pamamaraan na magkaroon ng meaning ang buhay mo. Kung gusto mo na maiayos yan, matuto ka magpatawad sa ibang tao. Huwag kayong magsinungaling. Kasi ang pagsisinungaling, talaga ang tendency, hindi kami maniniwala, hindi maniniwala ibang tao sa inyo. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Jerry? Tayo nagfe-face-to-face upang meron tayong makamit din ng kapayapaan, lalong-lalo sa ating buong lipunan. At syempre, ang namamahala sa kapayapaan ay ang barangay. Pero kung ito ay hindi nabibigyan ng katarungan sa mga humihiling ng katarungan, kaya tuloy lalo nagkakaroon ng karahasan, nagkakaroon ng aggressiveness, no? Na gusto ng tao, gusto ko ng katarungan, pero kung ito hindi maibigay, so hindi magkakaroon ng kapayapaan. Sabi nga ni Jesus, no, sumayo ang kapayapaan, sapagkat yun nga ay natatamo natin kapag handa na rin tayo humingi ng tawad at magpatawad. At sa ganitong pamamaraan ay diyan uli mabubuo ang kapayapaan sa inyong sarili, at ito ay talagang makakahawa at madadala sa ating pamilya at sa ating buong sambayanan at lipunan. Maraming salamat. Gigi, matapos mong marinig ang sinabi ng ating trio tagapayo at nailabas mo na rin lahat ng sama ng loob mo at galit mo kay Mang Rafael, paano ninyo nais na tapusin ang away na ito o ang gulo na ito? Kaya mo ba, Gigi, na patawarin ang sarili mo sa mga ginawa mong pananakit sa sarili mo? Kaya po. At kaya mo rin bang patawarin si Mang Rafael sa mga nangyari? Mahirap pong sabihin na oo kasi talaga pag nakikita ko po talaga siya, parang hindi ko maalsa po talaga yung galit ko na parang bumabalik lang. Parang lang ako pag nakikita ko. Pag hindi naman, wala. Baliwala lang sa akin. Kasi sa akin naman, ang galit ko ngayon lang naman eh. Maya-maya wala na eh. Ganun ako pag nagalit ako. Mang Rafael, paano po ninyo gustong tuldukan ang problemang ito? Handa po ba kayong magbigay ng kapatawaran o humingi rin po ng dispensa sa nangyari? Total naman, hindi ka na doon nakatira. Amina na po tayo, ano nga ba natutunan natin sa issue po natin ngayon, mga ka-face-to-face. Para po sa mga taong may pinanghahawakan ng pwesto saan man,
Huwag po sana nating abusuhin ang ating otoridad. Huwag din po natin itong gawing panakot o dahilan para manakit po tayo ng ating kapwa. Tandaan po sana natin na hindi po natin habang panahon hahawakan ang kung ano man ang meron tayo ngayon. Dahil ang lahat po sa mundo ay may katapusan. Huwag din po sana tayong maging mapanghusga sa ibang tao. Lalo na po kung hindi naman natin ito nakikita ng ating sariling mga mata. Mahirap po pag tayo ay masyadong mapanghusga. Dahil nakakatakot yun pag tayo naman ang hinusgahan. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong trio, tagapayo. Sa ating pong sausawera at sausawera sa studio, na walang sawa po talagang nakikisawsaw sa amin araw-araw. At sa lahat po ng ating bisitang nagtiwala pong ibahagi ang kanilang totoong istorya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung kayo po ay merong mga issue, problema o mga alitan na mahirap pong maresolusyonan, mag-email lamang po kayo sa amin para po sa detalye at susubukan po namin ang lahat ng aming makakaya para matuldukan na po yan. Hanggang sa susunod, ako pa rin po ang inyong siyang amin na lagi nagpapaalala at nagsasabing ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Eh, bakit? Anong karapatan yung sakta ka? Anong karapatan ko rin na magsalita sa pamangkin ko? May karapatan ako, hita ko yan. Sa bahay Oh. na. O bakit? Sa amin tumatakbo yan pag binubugbog ng asawa niya. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face.